biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon natitipon sa kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Ang ating pupunong tagapagdiwang ngayong hapon ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. O come, Holy Faithful, joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Merry Christmas po, Merry Christmas, Father. namamasko po. Sinasabi ko lang po namamasko dahil many times po, no, pagkatapos ng 25, pag sinabi mong Merry Christmas, sabi na, tapos na. No? Hindi pa po tayo tapos sa ating Christmas. So ang Christmas season po ay hanggang kailan nga? Ha? Hanggang sa the baptism of Jesus, ang Christmas season. No? So tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na tingnan ang ating sarili. Suriin natin ang ating sarili. Paano ba yung pag-celebrate natin ng Christmas? Kasama ba natin si Kristo o absent si Kristo? O tayo kaya ang absent kay Kristo? Let us look into ourselves as the Lord for pardon and strength, for all our misgivings, for all our faults, our sins, committed against God, against our brothers and sisters. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin.
Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang anak at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinuturo sa atin ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak
at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at alagaan sila lalo na sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama, ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina. At tumatalima sa Panginoon, pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpapamanhingan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang mata at ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapas-tanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyay ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad sa kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan ang tunay na pananampalataya at kabanalang pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, makikita ang tunay na pananampalataya sa mga anak, sa mga mag-anak kung saan nagmamahalan ng ama, ina at ang anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman.
Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't sila ay bumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
ito pong nangyari kay Jesus na nagpaiwan sa Jerusalem, naging palaisipan sa marami at namin nagtatanong, paano hindi nila napansin na wala si Jesus? Siguro, baka mga irresponsible parents ang mga to. Di ba, kung minsan sa mga malls, pag namamasyal po tayo sa mga malls, mga nawawalang mga bata, no? Dahil minsan napabayaan, o kung minsan masyado talagang malikot ang mga bata, kung saan-saan tumatakbo hanggang sa mawawala na sila. O busy-busy sa pamimili, kaya naiwanan yung bata, hindi na napansin yung bata. Minsan nangyayari mga ganyan. Pero ito pong nangyari kay Jesus sa kanyang mga magulang, kasi pag pumupunta ng templo, separate po yung mga lalaki sa kanyang mga babae. No? Kaya yung bata, pwedeng sumama sa ni St. Joseph si Jesus, akala mo si Joseph, kasama ni Mama Mary si Jesus. Kaya nung magtagpo sila, wala si baby Jesus, wala si Jesus. 12 years old na siya nito, di ba? No? So hindi siya kasama. Kaya ang nangyari, hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak, baka nakasama doon si Jesus, wala din. Kaya bumalik sila sa templo. No? So hindi sila mga irresponsible parents. Yun lang, no? Si Jesus Christ kasi may pag-iisip na siya ay anak ng Diyos at kailangan nandoon siya sa templo. No? Nandoon siya sa templo dahil yun ay kagustuhan ng Diyos Ama. Ngayon mga kapatid ko kay Kristo, bumalik sila sa Jerusalem para hanapin si Jesus Christ. Naalala ko po, nabanggit ko po ito nung isang simbang gabi na doon po sa Brazil, no? Mayroon pong headline sa mga news na nakasulat, "O menino Jesus foi roubado", no? "Ele está perdido." Ibig sabihin po, ninakaw daw ang batang si Jesus. Ang sanggol na si Jesus daw ay ninakaw, nawawala daw siya. Kaya very catching yung headline at marami pong nagbabasa. Ako rin po, isa rin po ako sa nagbasa. Nung binabasa ko po, ang ibig sabihin pala nila, yes, sa ating selebrasyon ng Christmas, nawawala nga talaga si Jesus Christ. Kaya nung tinanong ko po kayo, no, ang yung mga nagsimba nung isang simbang gabi na yon, sino ba ang talagang hinihintay natin sa Christmas? Si Jesus Christ ba o si Santa Claus? Doon nung nagmisa ako sa mga Madre sa Missionaries of Charity, maraming mga bata, no? Tinanong ko ng the same question, sino bang gusto nyong makita? Sino bang hinihintay nyo sa Christmas? Si Jesus Christ o si Santa Claus? Naku, sigawan yung mga bata, Santa Claus po! No? At actually, mga kapatid ko kay Kristo, the same thing is happening to us. Hindi lang tayo masyadong conscious, pero actually ang nangyayari, mas hinihintay natin, mas excited tayo kay Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. Dapat nakasentro ang ating selebrasyon kay Jesus Christ dahil ito ay kanyang birthday. No? Pero yung hinihintay natin lagi ay si Santa Claus dahil may daladalang gift. Kaya lagi nating sinasabi, sino kaya ang Santa Claus ko sa Christmas na ito? Kaya nga, nawawala talaga si Jesus Christ. And truly, mga kapatid ko kay Kristo, maraming beses po sa buhay natin nawawala si Jesus Christ. Pag mayroon pa akong kinakasal sa wedding po, lagi kong sinasabi, groom and bride, kompleto na ba to have the sacrament of matrimony? Kadalasan sinasabi, yes. At actually, sa sacrament of matrimony, hindi po yung pari ang minister. Sino nga ang minister sa sacrament of matrimony? The ministers in the sacrament of matrimony is the husband and wife. No? Kami nag-officiate lang kami. No? Pero ang husband and wife, sila yung ministers ng sacrament of matrimony. So, pag-husband, groom and bride, kompleto na ba yun? Sabi ko, hindi kompleto iyon. Bakit? Kailangan yung sacrament of matrimony must be in three. The groom, the wife, and Jesus Christ.
In all our sacraments, my brothers and sisters, dapat hindi nawawala si Jesus Christ. Dapat lagi siyang kasama dyan. Siya nga dapat yung nasa harap talaga. Because the husband promises love or forever love kay Jesus Christ na mamahalin niya ang kanyang asawa. And at the same time with the groom, he promises to love Jesus Christ through his wife. Ganyan dapat ang sacrament of matrimony. Dapat nagsisimula talaga kay Jesus Christ. At sa tahanan natin, dapat hindi nawawala si Jesus Christ. Sa pamilya natin, hindi dapat nawawala si Jesus Christ. Sa community natin, hindi dapat nawawala si Jesus Christ. Pumupunta kayo dito sa simbahan, bakit? Sino ang pinupuntahan niyo dito sa simbahan? Si Jesus Christ through Mary. Hindi lang si Mama Mary ang pinupuntahan niyo dito, kundi si Jesus Christ through Mary. No? Kaya marami tayong mga santo din. Hindi dapat yung devotion natin parang sinasamba natin yung mga santos natin, no? Kaya ngayon mga kapatid natin sa ibang relihiyon, talagang inaano nila sa ating tayong mga Katoliko na hindi tayo mga Kristiyano dahil nakikita nila na parang sinasamba natin yung mga santo natin. No. Sinasamba natin dapat si Jesus Christ through our saints. Yun dapat, no? Nakasentro dapat ang buhay Kristiyano natin kay Jesus Christ. So magsimula tayo sa kanyang kapanganakan. Magsimula tayo sa pag-celebrate ng birthday. So, sentro ng buhay Kristiyano natin ay si Jesus Christ. Pero paano siya maging sentro? Christmas na Christmas pa lang, nawawala na si Jesus Christ. Natatabunan siya ni Santa Claus. No? Natatabunan siya ng mga alak natin, inumin natin. Natatabunan siya ng mga ini-expect nating mga gift. Pag hindi nabigyan ng gift ni Ninong, pag hindi nabigyan ng gift ni girlfriend o ni boyfriend, lungkot na tayo, sabi natin, naku, walang kahulugan ang Christmas ko ngayon. Lungkot na lungkot tayo dahil, sabi natin, hindi ko feel ang Christmas ngayon. Bakit hindi mo feel ang Christmas ngayon? Dahil wala akong gift. Kaya nga, yung dasal natin palagi, kahit naman yung nasalanta ng bagyo, no, para sabihin natin na hindi naman madaling sabihin sa kanila, di ba? We have to be happy to celebrate Christmas, no? Dahil talagang walang-wala. Pero kung talagang nandyan si Kristo sa buhay, gaano man o saan man, paano man ang buhay natin sa kasalukuyan, dapat hindi nababawasan ang saya sa pag-celebrate natin ng Christmas dahil si Kristo naman talaga ang sentro ng ating selebrasyon. Si Jesus Christ dapat ang sentro ng ating selebrasyon. Kaya our gospel of today reminds us, no, na nawawala si Jesus Christ. Reminds us sa pag-celebrate natin ng Christmas, dapat nandyan si Jesus Christ. Sabi ko nga, hindi pa tapos ang ating selebrasyon. Ang Christmas season ay hanggang baptism of Jesus Christ pa. So pwede pa tayong bumawi. Pwede pa tayo nating tingnan ang sarili natin. Kung gusto nating sumaya talaga sa Christmas, we should always bear in mind that Jesus Christ should be present in our celebration. Kung nagbibigay tayo ng gift sa ating kapwa, dapat sana, no, yung talagang galing sa puso. Yung gift na ibibigay natin symbolizes that great gift that we are from God. Na sana bigyan natin ng halaga ang bawat isa sa atin. Bigyan natin halaga ang sarili natin. Na sana yung sarili mismo natin ang ibibigyan nating gift sa ating kapwa. Dahil kung material na bagay lang, ang pagtutuunan natin ng pansin at hindi natin nakikita yung genuine gift na tayo mismo na pwede nating ialay, na pwede nating ibigay sa ating kapwa. So kailangan nating linisin ang sarili natin, kailangan nating baguhin ang sarili natin,
At sana laging isisilang si Jesus Christ sa puso natin. Pero yung tanong ko palagi, tingnan natin yung sabsaban, no? Parang malinis ng kunti, pero mga dayami, may mga hayop, may mga ano dyan. Just to remind us na isinilang si Jesus Christ sa isang sabsaban na napakadumi, napakabaho. Di po ba? Ngayon, kung isisilang siya ulit sa puso natin, ano kayang klaseng manger o sabsaban mayroon tayo? Pareho din ba kaya ng dati na mabaho din, na madumi din? So ang puso natin, dapat linisin natin nang sa gayon, kung isisilang siya muli sa puso natin, at least malinis na ito, mabango na ito. So sana isilang si Jesus Christ sa puso natin na malinis ang kapaligiran, na mabango ang kapaligiran. Just to remind us of our gospel today, si Jesus Christ hindi dapat nawawala sa buhay natin, lalong-lalo na po sa ating mga puso at lalong-lalo na po sa ating mga tahanan. Kung wala si Jesus Christ, isang bahay lang yan, isang mansion lang yan, isang building lang yan, hindi isang tahanan. So kung gusto mong mabuo ang iyong ang iyong pamilya na nakatira hindi lang sa isang bahay, kundi sa isang tahanan, don't forget Jesus Christ. He should always be present in our homes. At may nabasa po ako at nakakatuwa dahil nabasa ko rin po dito sa ating misalet, no? Na tahanan, no? Ano ang root word ng tahanan? Ano ang salitang ugat ng tahanan? Tahan, di ba? O parang sinabi, tahan na. So napakagandang tingnan natin yan, no? Tahan na. Sa isang bata na umiiyak na galing sa school, pauwi siya sa kanila, sasalubungin siya sa kanyang nanay at sasabihin ng nanay, di ba? Tahan na, anak. Nandito si nanay, safe ka na dito. Si asawa nagtatrabaho, babalik sa kanyang tahanan, umiiyak. Bakit? Pinagalitan kaya ng boss? O isang boss kaya na napakaraming responsibilities, mga pasaway yung mga personnels, no? Yung mga under sa kanya, mga pasaway, mainit yung ulo, pagdating sa bahay, hihipuin ng asawa at sasabihin, tahan na, mahal. Nasa ating tahanan ka na. Dito sa ating simbahan, halos lahat po tayo, may mga hinaing tayo sa buhay, may mga sakit tayo sa puso, may mga galit tayo, may mga puot tayo, umiiyak tayo sa mga problema dumarating sa buhay natin. Darating tayo sa ating simbahan na ito na tinatawag nating tahanan ng Diyos. At sino naman pong humahaplos sa atin? Hinahaplos tayo ng ating Panginoon, hinahaplos tayo ng ating mahal na Birhen, mahal na Ina, at sinasabi sa atin, tahan na, mahal ko. Nasa tahanan kita, safe ka na. So yan ang tahanan, tahan na. So sana, yan ang matatagpuan natin sa bawat tahanan natin. Na sana sa pag-uwi natin, maramdaman natin ang katiwasayan ng buhay, ang kapayapaan. Na maramdaman natin na sa bawat miyembro ng ating pamilya ay ating mararamdaman, ay ating matatagpuan ang kapayapaan, ang pagmamahal, ang kaligayahan. Na sana ang bawat tahanan natin ay lugar na masasabi nating home sweet home. Na masasabi nating andito na ako ngayon sa aking tahanan. Safe na ako dahil nandito ang aking mga mahal sa buhay. Hindi sana mangyayari yung alis ako dahil hindi ko naman nararamdaman dito ang pagmamahal, ang pag-ibig. Hahanapin ko sa ibang lugar o sa ibang tao. So sana ang mga tahanan natin ay magsilbi
para sa atin ng kapayapaan, pagmamahalan, pag-uunawaan, pagtutulungan. At sana bawat isa sa atin ay maging instrumento ng kapayapaan na ito. Maging tahanan lang ang ating pamilya kung kasama natin palagi ang ating Panginoong Hesukristo. At gawin nating tunay na tahanan ang ating tinitirhan na tayong lahat ay pamilya. Yung ang sinasabi, no? Family is love. No? Yan po. Family is love dahil lagi nating kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos sa Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin, ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para kay Francisco, na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, religyoso at religyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang dignidad ng buhay at ng pamilya na patuloy na naapektuhan ng kawalan ng katarungan at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagdurusang pamilya dahil sa paghihiwa-hiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng abuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, na sa gayo'y tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas. Sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang halay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng Mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Manaber Maria na Ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo.
Tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ang anak ni Maria at ni Jose. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sangkatauhan, ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bugaw na langit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Muli ang simbahan ay buong pusong bumabati po sa inyo lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Patuloy pa rin po ang panawagan ng simbahan tungkol sa ating anniversary raffle tickets at maaari pa rin kayo makabili ng ating coffee table book, gayon din ang ating dalaw tahanan frames. Sa darating na December 31, bisperas ng bagong taon sa ikawalo ng gabi, sa pagdiriwang ng Solemnity of Mary, Mother of God. Inuulit ko po, December 31, alas 8 po ang ating pagdiriwang, habang sa January 1, 2022, araw ng Sabado, ang ating schedule ay alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon at alas 6:30 ng gabi. Sa mga iba pang detalye, mangyaring bisitahin ang ating Facebook page, Our Lady of Peace and Good Voyage, Parish of Tondo, para sa mga iba pang schedule. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. So baka po kayo magtataka na parang sunod-sunod yung ating selebrasyon, kapistahan. Ito po ay dahil sa ating liturgical calendar. No? Ngayon po sineselebrate na natin ang the Feast of the Holy Family. No? Dahil ang Feast of the Holy Family po, hindi po siya fixed na data, kundi it is the first Sunday after Christmas. So kahapon po yung Christmas, kaya ngayon po ay Feast of the Holy Family. Ganon din po sa ating kapistahan ng Epiphany. No? Kailan ba yung Epiphany? Kailan mangyayari yun? Pag sinabi kasing Epiphany, mas naalala lang yung Three Kings, no? O kailan yung Three Kings? Kailan? February 2? January 2. Dahil Sunday din po yan. No? So ang Epiphany o tinatawag nating popular as Three Kings ay Sunday after ng January 1. Dahil sa January 1 po, ang sineselebrate natin ay New Year's Day. Di po ba? Yun yung sineselebrate natin. Huwag yung kalimutan. Ang sineselebrate natin ng January 1 is Mary, Mother of God. Ha?
Kasi naalala lang natin palagi, New Year's Eve, New Year na, kaya magsimba tayo. Hindi, ang sineselebrate po natin ng January 1 ay Mary, Mother of God. So to consecrate also our whole year celebration. Okay? No? So ganyan ang liturgical calendar natin. So first Sunday after Christmas, itong sineselebrate natin ngayon, no? The Holy Family. And then Sunday after January 1, yan naman po ang Epiphany, pagpapakita ng ating Panginoon, na nakikilala din po natin na kapistahan ng Three Kings. Pero huwag natin kalimutan, that is Epiphany, ang pagpapakita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging